Ang mayaman kong asawa. Kabanata 2581, ang lektura ng Tao. Ang Tao Mystical Saint ay nakapagtipon ng 81 puso bago pa man naging Tao Mystical Saint Kingdom ang Saint Kingdom na ito. Naiintindihan mo ba? Medyo ngumiti ang binata at sinabing, ngayong nawasak na ang kaluluwang Tao Mystical, nadurog ang puso ng mga santo, at kaya naman lumitaw ang walang hanggang gabing ito sa kaharian ng mga santo. Kakaiba nga. Sino ang makakapuksa sa kaluluwang Tao Mystical? Kahit ang isang Diyos ay kailangang gumawa ng malaking pagsisikap. Pulong ng binata, ngunit labis na ikinagulat ni Chinyo ang sinabi niya. Ang binatang ito, na may napakasamang anyo, ay tila maraming nalalamang bagay ng malalim. Punong nayon, katutubo ka ba rito? Kumusta ang iyong kasalukuyang lakas? Tanong ni Chinyo na may kuryosidad. Sumulyap ang pinuno ng nayon kay Chinyo ngunit hindi sinagot ang kanyang tanong. Tumingin siya sa langit at nagunat. Tumingin siya sa bakanteng espasyo at tamad na sinabi, Bender. Malapit na ang oras para sa lektura ng Tao. Dahil natulungan mo ang mga taga-baryo ng ating nayon ngayon, halina't makinig sa aking lektura tungkol sa Tao. Hindi niya pinansin si Chinyo at dumiretso sa bakanteng espasyo. Pagkatapos ay naupo siya sa isang kalyeng bato. Ongda, tamad na sabi ng pinuno ng nayon. Opo, punong nayon. Kamakailan lamang, tila tumataas ang bilang ng mga apoy ng confused consciousness na lumitaw sa spirit transformation pool. Nagkataon lang na marami akong nakunan ng litrato. Lektura ng Tao. Ang apoy ng nalilitong kamalayan. Sandali na nagatubili si Chinyo. Hindi niya maintindihan ang lahat ng ito sa mga sandaling iyon. Humanap siya ng espasyo at umupo. Sa sandaling ito, nalinis na ng matandang lalaki, si Hongda, ang makapal at malagkit na dugo sa lupa. Kahit naaamoy pa rin niya ng bahagya ang dugo, kaya pa rin naman niya itong tiisin. Mula sa kanyang obserbasyon kanina, halos naunawaan niya na kahit sino pa ang matanda, ang pinuno ng nayon, o ang bata, silang lahat ay mga nabubuhay na nilalang sa mundong ito. May tiyak silang landas na susundin sa mga bagay na kanilang ginagawa. Ang mga tagalabas na tulad nila ay maaari ring makakuha ng ilang benepisyo sa pamamagitan nila. Tulad ng dati, makakakuha siya ng paunang pag-unawa sa sitwasyon sa Tao Mystical Saint Kingdom sa pamamagitan ng pagtatanong sa pinuno ng nayon. Ito rin ang agarang kailangan ni Chinyo ngayon. Sinamantala ang puwang na ito, ginamit ni Chinyo ang lahat ng lakas na naipon niya para palakasin ang kanyang mga paa. Kung mas mabilis sana siya sa labanan ngayon, gamit ang kapangyarihan ng Nine Heavens Manifestations Days, hindi sana siya napatay ni Darkheart. Nagdulot din ito sa kanya ng pag-aalala. Ang mga tagalabas ay tiyak na ang mga nangungunang taong napili mula sa iba't ibang lahi. Kasama ang tatlo na kumilos ng may katiyakan sa nayong ito, natuklasan na nila ang isang uri ng kaayusan at pinaikli ang unang yugto ng katawan ng halimaw na langib. Noong una ay umatras si Darkheart, ngunit nang mapansin niyang papalapit na ang kanyang Nine Heavens Manifestations Days, gumawa siya ng isang mapagpasyang hakbang. Pinatunayan nito na ang tatlong taong nakita niya ay tiyak na mga nangungunang henyo sa lahi ng mga halimaw. Kung hindi dahil sa swerteng ipinagkaloob sa kanya ni Chen Shuang, malamang ay nawala na sa kanya ang mga kwalifikasyon para makipaglaban para sa kahariang santo na ito. Habang nakatuon ang kanyang mga iniisip, ang enerhiya sa hangin ay dumaloy sa kanyang mga binti. Agad na naramdaman ni Chinyo ang ilang pagbabago sa mga pangunahing bahagi ng mga selula ng kanyang mga binti. Mas tumigas ang kanyang mga kalamnan, at ang kanyang mga binti ay parang puno ng enerhiya. Naramdaman niya na matapos niyang makuha ang Saint Power ng tatlong kaluluwa, ang kanyang bilis ay 50% na mas mabilis kaysa dati. Ang bilis ng pag-iipon. Mula sa aking isipan hanggang sa pagbabago ng aking mga binti, 1 segundo lang ang itinagal ko. Pakiramdam ni Chinyo ay medyo hindi ito makatotohanan. Sa mundo ng tao, maging ito man ay ang pagpapatibay ng pisikal na katawan o ng kaluluwa, kailangan itong tumagal ng matagal. Kahit na ito ay isang elixir, mahalagang gamot, o kayamanan, kinakailangan ng ilang sandali bago ito mamuo. Hindi ito magbabago agad. Bilisan mo at tumakbo ka rito. Bigla, naputol ang pag-iisip ni Chinyo ng isang malakas na pagsabog ng maingay na boses.
Sa harap ng Hongda, may mga 50 bola ng apoy na may iba't ibang laki. Ang mga bolang apoy na ito ay tila buhay at paikot-ikot. Ngunit kapag gusto na nilang umalis, palagi silang pinapalo ng letigo ni Hongda ng mahigpit at pagkatapos ay pinapaalis. Ang mga bolang apoy na ito ay naglalabas ng lahat ng uri ng sigaw. Ang ilan ay naglalabas ng mga ungol na parang tao, habang ang iba ay naglalabas ng mga tunog ng pag-iyak. Isang boses na parang paru-paro na kayang sumaira ng mundo ang nagmula sa isang lalamunan. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may katawan ng inahing baboy ang gumagapang sa lupa. Agad na nagpaingay sa lugar ang iba't ibang kakaibang tunog. Ang tahimik na nayon ay biglang naging parang palengke. Punong barangay, nandito na ang lahat. Hinawi ng pinuno ng nayon ang kanyang mamantikang buhok, mukhang isang taong may mataas na moral at intelektuwal na kakayahan. Lahat, tumahimik po kayo. Malapit nang magsimula ang pinuno ng nayon sa kanyang lektura tungkol sa Tao. Habang nagsasalita siya, biglang nakaramdam si Qin ng pang-aapi. Biglang sumayaw ng magarbo ang pinuno ng nayon, at ang kanyang bibig ay naglabas ng kakaiba at masiglang mga ingay. Sa sandaling ito, hindi man lang ngumiti si Qin. Naramdaman niya na habang nagsisimulang sumayaw ang pinuno ng nayon, bahagyang nagbago ang hangin sa paligid. Tila ito ay ang kapangyarihan ng teknik. Maaaring gamitin nga ang kapangyarihan ng mga teknik sa kaharian ng mga santong ito, ngunit kailangan niyang hanapin ang tamang paraan. Kumalabog ng malakas ang puso ni Qin. Muling ginamit niya ang Nine Heavens Manifestations Gaze. Pinagmasdan niya ang pagbabago bago sa kalawakan ng langit at lupang ito ngunit wala siyang makitang bakas kahit na naubos na ang lakas ng Nine Heavens Manifestations Gaze. Paano niya nagamit ang ganitong klaseng kapangyarihan? Medyo nadismaya si Qin. Hindi niya talaga maintindihan ang mga patakaran ng kahariang santo na ito. Habang gumagalaw ang puwitan ng pinuno ng nayon, kumuha siya ng berdeng sombrero mula sa kung saan at isinuot ito sa kanyang ulo. Ang apoy ng nalilitong kamalayan na nakapalibot sa pinuno ng nayon ay nagsimulang humupa. Ang mga bolang apoy ay nagsimulang gumalaw, hinihigop ang banal na enerhiya sa hangin at nagbago sa iba't ibang hugis. May mga taong ang katawan ay bilog na bilog. Mayroon ding mga may mga paa at kamay at braso. Karamihan sa kanila ay nag-iba na ang anyo at naging parang humanoid ngunit may kakaibang proporsyon. Punong barangay, napakalaki po ng puwitan ko kaya hirap na akong maglakad. Maaari po ba ninyo itong paliitin ng kaunti at idagdag sa aking mga binti? Malakas na sabi ng isang matabang babaeng nasa katanghaliang gulang. Medyo eksaherado ang proporsyon ng kanyang puwitan. Ito ang daan ng kalikasan, ang estetika ng kalikasan. Ano ang alam ng isang balo na tulad mo? Sundin ang desisyon ng mga pinuno ng nayon. Hindi ka magkakamali. Inilagay ng pinuno ng nayon ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran at mahigpit na sinabi. Punong barangay, gusto ko pang magpaikli ng 2 pang kamay, pero wala akong sapat na lakas. Pwede bang huwag na lang akong umiwas? Punong nayon. Punong nayon. Ang ingay. Matutulog na ang pinuno ng nayon. Hongda, ituloy mo na ang lektura. Napapaligiran ng isang grupo ng mga tao, ang pinuno ng nayon ay sumakit ang ulo. Itinaas niya ang kanyang ulo nang lumabas siya mula sa karamihan. Sa sandaling ito, nang makita ni Qin ang eksena ng lektura ng Tao, hindi niya maiwasang mabigla kahit na sa tingin niya ay marami na siyang nakita. Ganito ba nangyari ang mga taga-nayon na ito? Hindi nakapagtataka na mahinahong nililinis ni Hongyu ang lugar matapos masaksihan ang walang kapantay na kalupitan ng mga demonyong tagapagsakatuparan na ito. Napapaligiran ng matandang lalaki at si Hongyu ng ilang mga batang nagtatawanan at hinihila ang kanyang balbas. Isang taga-nayon na may 4 na kamay ngunit walang ulo ang mabilis na naglalakad sa giniling na parang alimango. Kabanata 2582, Pakikipagkita sa isang kakilala. Isang meatball ang gumugulong sa bukas na espasyo. Habang ang 2 mata nito ay nakalawit sa mahahabang kilay, tumingin ito sa paligid ng may pagtataka. Ganito ba nabuo ang nalilitong kamalayan ng nayon? Bigla, nakaramdam si Qin ng lamig sa kanyang gulugod. Kung susundin ang kaayusan, ang mga espiritual na apoy na ito ay dapat na mag-anyo at maging mga anyo ng mga demonyong halimaw na kanyang napatay.
Bagamat tila hindi maaasahan ang pinuno ng nayon na ito, kaya niyang mamuulat ang mga bagong silang na espiritual na apoy na ito sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kakaibang sayaw. Talagang hindi maarak ang lakas ng lalaking ito. Ang Taoismo ay partikular sa pagtuturo ng walang diskriminasyon. Bukod dito, maaari nitong direktang baguhin ang isang bola na may likas na kamalayan lamang tungo sa kamalayan. Sa orihinal na mundo ng tao, walang sino man ang makakagawa nito ng walang kahirap-hirap. Matapos magnilay-nilay ng matagal ni Chinyu, napagtanto niyang gumana na ang kanyang katawan. Sa isang pag-iisip, agad na dumaloy ang enerhiya mula sa kanyang mga daliri. Gaya ng inaasahan, siya, sa tabi, ay nakinabang din sa lektura ng Tao ngayon lang. Bukod pa rito, malaki ang naging enhancement. Katumbas ito ng Saint Power na kinakain ng kaluluwa ni Darkheart. Hinampis ni Chinyu ang kanyang hita. Kung medyo lumapit lang sana siya sa pinuno ng nayon, marahil ay mas malakas pa sana ang kanyang soul power. Punong nayon. Punong nayon. Nakakaaliw ang sayaw ninyo ngayon lang. Kaya mo bang sumayaw ulit? Magiging walang tatalo sa kanya kung mapapalakas niya ang kanyang sarili sa pamamagitan lamang ng panunood ng sayaw. Mapapanood niya lamang ang punong nayon na sumasayaw dito. Punong nayon, ako ito. Bakit mo ako pinapansin? Ilang beses pang tinawag ni Chinyu ang pinuno ng nayon, ngunit hindi sila pinansin ng pinuno. Para bang hindi nakikita si Chinyu. Kahit ano pa ang sabihin ni Chinyu, hindi siya tumugon. Kung haharangin ni Chinyu ang daan niya, maglalabas siya ng berdeng sombrero at tatakpan ang ulo ni Chinyu. Nang makita ang pinuno ng nayon na naglalakad pabalik at malapit ng makauwi, hinaranggan ni Chinyu ang pinto. Iniunat ng pinuno ng nayon ang kanyang leeg, iniwasan si Chinyu, at pumasok sa silid. Kakaiba, bakit biglang naging ibang tao ang taong ito? Medyo naguluhan si Chinyu sa sandaling ito. Parang madaldal ang pinuno ng nayon kanina. Pero ngayon, kahit na nagtanong lang si Chinyu ng ilang simpleng tanong, hindi siya nagbigay ng kahit kaunting pansin. Ayan ang amoy ng dugo. Agad na naging mapagmatsyag si Chinyu at bumalik sa bakanteng espasyo. Sa sandaling ito, tatlo sa bagong silang na confused consciousness ang bumagsak sa isang lawa ng dugo. Bukod dito, kumakalat ang amoy ng dugo mula sa buong nayon. Ang bilis noon, pumatay ng napakaraming taga-nayon sa napakaikling panahon. Determinado at walang awa, ang taong ito ay hindi madaling pakisamahan. Bahagyang napakunot ang noo ni Chinyu. Dahil sa dami ng napatay na taga-nayon, talagang malaki ang nalikom na lakas. Sa sandaling ito, ang kanyang Seal of Heaven returning ay hindi pa nakakabawi. Kung may mangyaring mali muli, mapapahamak siya. Biglang bumakas ang gulat sa mukha ni Chinyu. 30 metro ang layo, lumitaw ang 20 leopardo na may makakapal na binti. Leopardo ng kidlat. Labis na nagulat si Chinyu. Sa mundo ng mga tao, nakakita na siya ng mga demonyong leopardo na may ganitong anyo. Ito ay tinatawag na lightning leopard at may pambihirang bilis. Maaaring hindi siya matatakot kahit isa lang iyon, pero ang 20 sa kanila na magkakasamang lumitaw ay isang banta sa kanya. Ang nalilitong kamalayan na ito ay walang malinaw na kamalayan kundi likas na ugali ng isang mabangis na halimaw. Nang makita nila si Chinyu, agad silang sumugod papunta sa kanya. Inipon ni Chinyu ang lahat ng lakas sa kanyang mga paa at tumakbo pabalik ng walang ingat. Sa loob ng wala pang 2 hanggang 3 segundo, naamoy niya ang hingal ng mga lightning leopard na ito. Pumutok. Bahagyang ikiniling ni Chinyu ang kanyang ulo at tinarak ang ulo ng isang lightning leopard gamit ang isang saksak sa likuran. Nang tumagos ang dulo ng sibat sa laman, isang malupit at nakakatusok sa tainga na tunog ng pagkapunit ang maririnig na parang pinupunit ang mga kalamnan at tisyo. Dahil sa napakalaking puwersa, lumipad ang butong nakabaon kay Darkheart, at agad na binitawan ni Chinyu ang kanyang sibat at binunot ang kanyang punyal. Gaya ng hula niya, ang mga leopard na ito ay napakabilis, ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi kapansin-pansing matitibay. Ang paggamit ng mahabang butong spike para harapin ang natitirang 19 na leopardo ay walang dod ang naghihigpit sa kanyang sarili. Halos walang tigil na itinaas ni Chinyu ang kanyang punyal ng paalang.
Hiniwa niya ang ulo ng sumusugod na leopardo ng kidlat sa dalawang bahagi at sinipa palayo ang leopardo. Pagkatapos ay sinaksak niya ang punyal sa dibdib ng isang leopardo at hiniwa ang kalahati ng katawan nito. Nangyari ang lahat ng ito sa isang kisap mata. Sa maikling panahon, natagpuan niya ang kanyang sarili na napapaligiran ng natitirang 17 leopardo, na halos sabay-sabay na naglunsad ng isang pag-atake. Titig ng Nine Heavens Manifestations. Nang makita ang kanyang sarili na napapaligiran, ginamit ni Chinyu ang Nine Heavens Manifestations Gaze. Gamit ang buong lakas niya, hiniwa niya ang lalamunan ng 3 leopardo sa harap niya at tumakbo palayo. Pumutok. Agad na lumitaw ang ilang sugat sa kanyang likod at mga hita. Isang malaking subo ng laman ang napunit sa kanyang hita. Ang leopardo ng kidlat, naamoy ang duguan na laman, at mas lalong sinunggaban si Manem ng may pagkabaliw. Basag. Bumagsak ang katawan ni Chinyu sa isang maliit na bundok, at ang matinding pagkabigla ay nagdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang noo. Wala pang ilang segundo, ilang piraso ng laman pa ang napunit mula sa kanyang likuran. Ito ang posisyong napansin niya noong una siyang pumasok sa nayon. Ang pagsandal ng kanyang likod dito ay makakabawas sa saklaw ng pag-atake ng Lightning Leopard ng kalahati, at ang presyon sa kanya ay lubos na mababawasan. Malapit na. Biglang sumara ang titig ng Nine Heavens Manifestation sa kanyang noo, nakaharap sa kalahati ng mga leopardo. Agad na nabawasan ng malaki ang presyon kay Chinyu. Pagkalipas ng halos 20 minuto, tinusok ni Chinyu ang punyal sa ulo ng huling Lightning Leopard. Umapaw ang mabahong dugo sa lupa. Mahirap matukoy kung ito ba ay dugo mula sa katawan ni Chinyu o ng sa mga leopardo. Sa sandaling ito, puno ng mga sugat ang kanyang katawan. Ang pagpatay sa 20 leopardong ito ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Ramdam niya ang panginginig ng braso niyang may hawak na punyal nang hindi mapigilan. Nakakakilabot. Lumakas ang lakas niya sa ganitong antas sa loob lang ng wala pang 3 araw. Isang figure ang lumitaw sa kagubatan sa di kalayuan, dahan-daang naglalakad palabas habang pumapalakpak. Tianming, hindi ko inaasahan na ikaw, ang kataas-taasang elder ng pamilyang Ji, ay pupunta sa kahariang saint na ito. Kung tama ang pagkakatanda ko, tila nakihalubilo ka sa lahi ng mga halimaw sa huling labanan at nakapatay ng maraming tao mula sa Human Race Watch. Dahan-daang naglakad si Chinyu palapit sa kanya, nag-iwan ng sunod-sunod na bakas ng paa. Sa huling labanan, maraming tao sa Human Race Watch ang biglang nawala ng lakas ng walang dahilan. Napagtanto niya lamang na sumali na pala ang pamilyang Ji sa lahi ng mga halimaw nang mapansin niya ang mga tao sa pamilyang Ji. Bukod dito, nakatuon ang kanilang pansin sa maraming tao ng Human Race Watch na sumasailalim sa pagsasanay sa purgatorio. Palihim silang nilason ni Ji Tianming at ng mga tao ng pamilyang Ji. Ang mga insektong may lason na ito ay tinatawag na glazed illusion butterfly. Hindi sila sumabog sa maikling panahon. Sa halip, naglabas sila ng isang espesyal na lason na maaaring tumagos sa katawan ng mga cultivator at palihim na kinakalawang ang kanilang lakas at pinagmumula ng enerhiya. Sa pinakamatinding sandali ng labanan, pinasabog ni Ji Tianming ang glazed illusion butterfly, na naging dahilan upang magtamaw ng matinding pinsala ang lahat, kabilang ang Peak Master. Tama iyan. Tinira mo ang pamilyang Ji ko, at hinding-hindi kita mapapatawad. Mabuti na lang at pinayagan ako ni Revered Chi na pumunta sa Saint Kingdom para patayin ka. Tumawa ng malakas si Ji Tianming. Kabanata 2583, Pagtataboy sa halimaw. Naaamoy ko ang kaluluwa mo mula sa malayo. Nasiyahan ka ba sa Reg Along ito ngayon? Ang aso ng pinuno ng pamilyang Chi. Agad na naging malamig ang ekspresyon ng mga mata ni Chinyu. Dahan-dahan siyang bumilis at sumugod patungo kay Ji Tianming. Base sa sinabi ni Ji Tianming, dapat sana ay idinagdag niya ang saint power ng mga kaluluwang napatay niya sa kanyang ilong. Kaya naman, napakasensitibo ng kanyang ilong at kaya pa niyang makuha ang kanyang lokasyon. Ito rin ang nagpapaliwanag kung bakit siya sinalakay ng grupo ng 30 Lightning Leopards. Gayunpaman, hindi pa natutuklasan ni Chinyu kung paano kontrolado ni Ji Tianming ang mga Lightning Leopard na ito. Itinuon ni Chinyu ang kanyang tingin kay Ji Tianming.
Kung ganoon, ang lakas ni Ji Tianming sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mas malakas kaysa sa akin. Ito ay pinatutunayan ng distansya sa pagitan namin ni Ji Tianming nang siya ay lumitaw. Ito ang reaksyon ng katawan sa pakikipaglaban, tulad ni na Faint Radiance at Demonic Flame, ang dalawang Demonic Cultivator. Sa sandaling makita nila siya, agad nilang pinalibutan si Qin Yu. Ito ay isang ganap na kakaibang reaksyon sa labanan. Itap, 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 itap. Nananatiling tahimik ang paligid, at tanging ang maririnig na tunog lamang ng pag-apak ni Qin Yu sa bahagyang malambot na lupa. Hindi inaasahan ni Ji Tianming na direktang lalapit sa kanya si Qin Yu, at isang hindi mahahalatang takot ang sumilay sa kanyang mukha. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, at isang mabangis na ekspresyon ang sumilay sa kanyang mukha. Titig ng Nine Heavens Manifestations. Nang si Qin Yu ay 100 metro na ang layo mula kay Ji Tianming, naramdaman niya ang bahagyang pagyanig ng lupa. Walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang Nine Heavens Manifestations Gaze. Isang imahe ng napakalaking itim na oso ang lumitaw mula sa paligid sa isang punto. Mas mabilis pa ang itim na oso na ito kaysa sa Lightning Leopard. Gayunpaman, kung ibabatay sa napakalaking katawan nito, ang nag-iisang kuko nito ay sapat na para punitin ang katawan nito. Mapunta ka sa impyerno. Ang itim na oso na ito ay ang demonyong halimaw na kumain ng 3 makapangyarihang tagalabas mula sa mahiwagang Heavenly Sword Sect. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Isang mabangis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ji Tianming. Nako, ang bilis naman. Mabilis na tinitigan ni Qin Yu ang itim na oso na papalapit sa kanya. Nang akmang hahawakan na ng matatalas nitong kuko ang kanyang katawan, biglang nagbago ang mga kalamnan sa kanyang mga binti. Ang kapangyarihan ng santo na kanyang natanggap mula sa pakikinig sa lektura ng pinuno ng nayon tungkol sa Dao ay nagpalakas sa kanyang mga binti ng walang pag-aalinlangan. Malakas niyang tinapakan ang kanyang paa, at biglang tumaas ang kanyang bilis ng 20%. Ang pagkakaiba sa bilis na ito ang naging dahilan upang hindi siya matamaan ng kuko ng itim na oso. Ang napakalaking katawan ng itim na oso ay bumagsak sa lupa, at ito ay nagpakawala ng isang nakakapangilabot na ungol. Bumilis siyang muli. Sa pagkakataong ito, tila ikinagalit nito ang hindi natamaang atake. Pumutok. Biglang tinapakan ng itim na oso ang malalakas nitong mga binti sa likuran, at ang buong katawan ng oso ay biglang sumugod patungo kay Qin Yu. Nakaramdam si Qin Yu ng isang walang kapantay na puwersa na walang awang hamampas sa kanyang likuran. Kasabay ng pag-atake, isang pag-agos ng tamis ang damaloy sa lalamunan ni Qin Yu. Ang pagsalpok na ito ng buong lakas ay sumaire sa hindi mabilang na mga buto, at siya ay lumipad palabas ng hindi mapigilan. Hindi naman masama ang lakas ng hari ng oso na ito. Habang nakatingin kay Qin Yu na nakadapa, ngumiti si Ji Tianming nang may masamang kutob at sinabing. Sa sandaling ito, labis na nawala ng sigla ang panloob na Qin Yu matapos ang epekto ng banggaang ito. Kahit ang isang Lightning Leopard ay malamang nakikitil na ng buhay ngayon. Patuloy na umaagos ang sariwang dugo mula sa sugat ng hindi mapigilan. Pakiramdam ni Qin Yu ay patuloy na nawawala ng sigla ang kanyang kaluluwa. Baliw ka. Tingnan natin kung makatawa ka pa. Halos mabagok ang mukha ni Ji Tianming na parabang nakikita na niya si Qin Yu na binabagsak sa isang meat patty ng itim na oso. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, biglang nawala ang kanyang ngiti. Pagkatapos, agad nitong kinagat ang bangkay na nasa lupa. Tinagtagal, direktang nilunok ng hari ng oso ang bangkay na nasa lupa papunta sa tiyan nito. Hindi nga alam ni Ji Tianming kung bakit humarap ang hari ng itim na oso para atakihin siya. Ang mabangis na mga mata ng oso ay tumingin kay Qin Yu, at isang bahid ng takot ang lumitaw sa mga pupil nito. Pagkatapos ay tumalikod ito at tumakas. May hawak si Qin Yu na bag na naglalabas ng mabahong amoy, na pinutol niya mula sa baywang ni Ji Tianming. Tama ang hula ko. Magaling ang pamilyang Ji na ito sa pagpapalaki ng mga nakal-alasong parasito at may malalim na pag-unawa sa mga gawi ng mga hayop na ito. Kahit sa kaharian ng mga santo na ito, kapaki-pakinabang ang kanilang kadalubhasaan. Dapat ay naglalaman ang supot na ito ng dumi ng mas makapangyarihang mga nilalang, kaya naman hindi ako pinanggahasan ng itim na oso na iyon na patuloy na umatake sa akin.
Hirap na iginalaw ni Chinyu ang kanyang katawan. Kung hindi nakita ng kanyang Nine Heavens Manifestations Gaze ang bag sa katawan ni Ji Tianming at tama ang kanyang taya sa huling sandali, baka namatay na siya sa mga kamay ni Ji Tianming. Nakahanap si Chinyu ng isang piraso ng tela at hinigpitin ang mga kalamnan malapit sa sugat. Matapos dahan-dahanin ang pagdurugo, pumulot siya ng isang piraso ng panggatong mula sa lupa. Hinayaan niyang magliyab ang nagliliyab na apoy sa kanyang dibdib upang pigilan ang nagdurugo nitong sugat. Baliwala lang kay Chinyu ang ganoong sakit. Matapos mapigilan ang paglala ng sugat, unti-unting nabawasan ang patuloy na pagkawala ng saint power ng kaluluwa. Mukhang ang pag-unawa sa ilang mga patakaran ang susi sa pagpapabuti ng aking lakas sa kahariang ito. Kayang kontrolin ni Ji Tianming ang 30 Lightning Leopards at isang Black Bear King sa pagkakataong ito. Malamang umaasa ito sa dalawang panghihikayat at sa supot ng dumi. Bukod dito, ayon kay Ji Tianming, lumalakas na ang kanyang pang-amoy. Kaya niyang taglayin ang ganitong kapangyarihan sa loob lamang ng 3 araw. Kahit na downable pa ang kapangyarihan ng Saint na kaluluwa, maaaring hindi niya maiwasan ang atake ng Black Bear King kung hindi niya natuklasan ang mga dumi na maaaring makaiwas sa atake ng itim na dragon. Tila may naunawaan si Chinyu. Ang mga sinaunang nilalang ng kaharian ng mga santo ay tila isang kapangyarihang magagamit nila. Nagbibigay ito ng tulong sa mga tagalabas. Gamit ang kakayahang ipinakita ng pinuno ng nayon, direkta niyang naliwanagan ang nalilitong kamalayan tungo sa kamalayan. Ang kanyang pamamaraan ay hindi isang bagay na kayang tanggihan ng mga tagalabas na tulad nila. Gayunpaman, siya ay pinaghihigpitan ng isang uri ng kapangyarihan at hindi niya sila kayang salakayin. Salamat, kapatid, sa muling pagliligtas sa aming mga buhay. Nang makitang unti-unting tumigil ang mga pagbabago-bago ng labanan, bumalik sina Hongyu at ang matandang lalaki sa bukas na lugar. Kuya, hayaan mong bendahan ko ang sugat mo. Sabi ni Lolo, mahirap daw gumaling kung may impeksyon ang sugat. Ibinaling ni Hongyu ang kanyang bilog na ulo. Ayos lang. Inihaw ko na ito sa apoy. Hindi ito mahahawa. Ngumiti si Chinyu at hinimas ang kanyang maliit na ulo. Kuya, masakit ba yon? May mahal din ba si kuya, kaya ka nagsusumikap? Nagtatakang tanong ni Hongyu. Natigilan si Chinyu. Naisip niya si Rozo, si Flower Granny, ang dekano, at ang Peak Master. Marami pang tao. Ang ilan sa kanila ay tuluyan ng nawala. Ang ilan ay nakarating na sa kahariang santo na ito, at ang kanilang kapalaran ay nanatiling hindi alam. Oo. Sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas mo mapoprotektahan mo ang mga taong pinapahalagahan mo. Masisipag siyang magtrabaho, ngunit tila hindi naman nagkukulang ang mundong ito ng mga henyo. Hindi gaanong marami ang mga kwento ng isa laban sa 1,000. Kasama rito ang mapagpasyang labanan sa pagitan ni Dao Mystical Saint Chen Shuang at Saint Ziyang. Hindi rin niya nagawang baguhin ang sitwasyon. Kabanata 2584, Gantimpala. Kuya, nami-miss ko na ng husto ang nakababata kong kapatid na babae. Dati, itinatali ni Lolo ang buhok ng nakababata kong kapatid na babae araw-araw, at sasamahan ko naman ang nakababata kong kapatid na babae sa pangingisda. Pero, pinatay ng isang masamang tao ang nakababata kong kapatid na babae. Sabi ni Lolo, gagawa raw sana ako ng isa pang nakababatang kapatid na babae ng pinuno ng nayon, pero ayoko na ng iba. Gusto ko lang ang orihinal kong nakababatang kapatid na babae. Biglang humikbi ng mahina si Hongyu. Palihim na umiiyak si Lolo. Ang taong iniligtas niya ang pumatay sa nakababata kong kapatid na babae. Akala niya natutulog ako, pero hindi pala. Kuya, sa tingin mo ba babalik pa ang nakababata kong kapatid na babae sa hinaharap? Nami-miss ko na talaga siya. Dati, lagi ko siyang binubuli at kinurot ang mukha niya. Gusto niyang laruin ang kabayo kong gawa sa kahoy, pero ayaw ko itong ibigay sa kanya. Kapag bumalik siya, ibibigay ko lahat ng laruan ko sa kanya. Babalik ang nakababatang kapatid mo sa hinaharap. Paprotektahan din kayo ng kuya mo at hindi niya hahayaang saktan kayo ni Newman. Nangangako si kuya na gagawin ko ang lahat para hindi ko kayo apihin ng kahit sino. Nakaramdam ng hinanakit si Chinyu sa kanyang puso, niyakap ang batang lalaki na mahinang humagulgol.
Dati, maaaring pinaghihinalaan niya na ang mga ito ay mga walang emosyong nilalang lamang ng Saint Kingdom. Ngunit ngayong nakita niya ang reaksyon ng batang lalaki, tuluyan na niyang binaligtad ang kaisipang ito. Ang mga nabubuhay na nilalang dito ay pawang mga nabubuhay na tao. Mayroon silang kani-kanilang mga emosyon, tulad nila. Ang isa ay tagalabas at ang isa naman ay katutubo. Sa sandaling ito, tumingin ang pinuno ng nayon sa silid kay Chinyu at nagpakita ng medyo hindi maipaliwanag na ngiti. Pasensya na, hindi pa rin sanay si Little Hongyu, lalo na ngayong namatay ang kaluluwa ng Panginoon ng Kahariang Santo na ito. Sinabi na sa atin ng pinuno ng nayon na hindi na magiging kasing payapa ng dati ang kahariang ito. Ang matandang lalaki, si Hongda, ay biglang lumitaw mula sa kung saan. Siya ang pumalit kay Little Hongyu, na nakatulog na. Hindi ba kayong lahat makakalaban? Kahit patayin ng mga taong ito ang mga kamag-anak ninyo, hindi pa rin kayo makakaganti. Nakakunot ang noo na sabi ni Chinyu. Medyo hindi niya maintindihan. Kahit pa ang Dark Heart, Demonic Flame, Faint Radiance ng lahi ng halimaw, o si Tianming, itinuring nila ang mga taga-nayon bilang pagkain upang palakasin ang kanilang soul power. Ngunit hindi sila nalabanan ng mga taga-nayon na ito. Hindi ito makatarungan. Sabi ng pinuno ng nayon na ito na ang ating kapalaran. Mahina ang boses na sabi ng matanda. Tila ayaw niyang ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Chinyu. Kapatid, nailigtas mo na naman kaming mga taga-nayon. Pumunta ka at makipagkita sa pinuno ng nayon. Dapat kanyang pasalamatan ng maayos. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Maaari kayang magpapasalamat ang pinuno ng nayon sa mga taong nag-ambag sa pagprotekta sa mga taga-nayon sa lugar na ito. Habang pinag-iisipan niya ito ng mabuti, mas malamang na totoo nga. Noong panahong iyon, nailigtas niya sina Hongda at Hongyu at nakinig sa isang lektura ng Dao noong pabalik siya. Ang kapangyarihan ng lekturang Dao ay nagpataas sa kanyang kapangyarihan ng kaluluwa, higit pa sa kapangyarihang pinatay niya si Darkheart. Mabilis na tumibok ang puso ni Chinyu. Dali-dali siyang kumatok sa pinto ng pinuno ng nayon. Punong nayon. Itinulak ni Chinyu ang pinto at pumasok, para lamang makita ang pinuno ng nayon na nagtaas ng kanyang pantalon sa takot. Ilang malalaking dahon ng saging ang nasa tabi niya na may bahid ng hindi malamang likido. Ubo, ubo, ubo. Ikaw na naman, ang dakilang tagalabas. Salamat sa muling pagprotekta sa ating mga taga-nayon. Iniunat ng pinuno ng nayon ang kanyang kamay, mukhang seryoso, at gustong makipagkamay. Kamay ni Chinyu. Punong barangay, kalimutan mo na ang pakikipagkamay. Tiningnan ni Chinyu ang kakaibang plema sa kanyang mga kuko at hindi niya ito maalis sa sarili. Sa pagkakataong ito, ang masamang tagalabas ay nakapatay ng isa pang 20 taga-nayon. Mukhang kailangan ng isa pang lektura tungkol sa Dao. Matapang na tagalabas, maaari kang sumali. Ikinuyom ng pinuno ng nayon ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nagpakita ng kalmadong ekspresyon. Pinigilan ni Chinyu ang tuwa sa kanyang puso. Tunay ngang ganito ang inaasahan. Magmamalasakit lamang sa kanya ang pinuno ng nayon kung siya ay makakatulong sa nayon. Pagkatapos ibigay ang gantimpala, ituturing siyang muli ng pinuno ng nayon na parang di nakikita. Parang ang bounty ang namamahala sa lower realm. May gantimpala para sa pagkumpleto ng misyon. Punong nayon, may gusto po sana akong itanong sa inyo. Bukod sa lektura tungkol sa Dao, may iba pa po ba akong maitatanong? Halimbawa, paano ko po mapapakinabangan ang aking lakas ngayon? Nag-aalangan na tanong ni Chinyu. Mahalaga rin ang pagpapataas ng kapangyarihan ng Saint ng kaluluwa. Gayunpaman, maaari itong mapataas sa pamamagitan ng pagpatay sa ilang nalilitong kamalayan na hindi pa nagising ang kanilang kamalayan. Ang pagtuklas ng iba pang mga ideya ang magiging pinakamahalaga para kay Chinyu. Binata, hindi simple ang tanong mo. Tanging matatalinong matatanda na matagal nang dumaan sa mahabang panahon ang makakasagot sa tanong mo. Gayunpaman, kung sasagutin ko ang tanong mo, hindi ka maaaring makilahok sa aking lektura tungkol sa Dao. Mahiwagang sabi ng pinuno ng nayon. Sumang-ayon. Nag-alangan sandali si Chinyu bago ito kinumpirma. Bagamat napakahalaga rin ng lektura ng Dao, nadama ni Chinyu na mas mahalaga pa ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kaharian ng mga santo.
Tulad ngayon, kapag nakaharap niya ang Bear King at 20 Lightning Leopards, kung haharapin niya sila ng harapan, maaaring hindi niya matalo ang taong nasa likod nila kahit na doblehin pa ang lakas niya. Kung gayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko sa inyo ng maikli. Mayroong ilang uri ng kapangyarihan dito. Ang una ay ang pinakasimpleng kapangyarihan ng santo ng kaluluwa. Patayin man ang mga buhay na nilalang dito o ang mga tagalabas, hihigupin nila ang kapangyarihan ng santo ng kabilang panig at gagamitin ang kapangyarihang ito ng santo upang palakasin ang kanilang mga lakas. Ang pangalawa ay ang puso ng kaharian ng mga santo. Ang bawat puso ng kaharian ng mga santo ay may kasanayan sa pagbubuklod na nagbibigay daan sa isa na mahanap ang mga kahinaan ng kanilang kalaban, at karaniwan na makita ang mas mahinang partido na natatalo ang mas malakas na partido. Siyempre, habang mas marami kang puso ng kaharian ng mga santo, mas maraming pamamaraan ang magkakaroon ka. Gamit ang 81 puso ng kaharian ng mga santo, maaari mong kontrolin ang dambana at maging Panginoon ng lugar na ito. Ito ang natural na pinakamahalagang kapangyarihan. Ang pangatlo ay ang likas na kakayahan ng isang individual. Halimbawa, ang hininga ng dragon ng lahi ng dragon na likas na kakayahan ng katawan nito, ang pagkontrol sa isip ng lahi ng mga halimaw sa langit, at ang iyong 9 Heavens Manifestations Gaze. Sumulyap ang pinuno ng nayon sa noo ni Chinyu. Ang 9 Heavens Manifestations Gaze ay maituturing ding isa. Medyo nagulat si Chinyu. Dati, nagtataka siya kung bakit siya nasundan dito ng 9 Heavens Manifestations Gaze. Ang 9 Heavens Manifestations Gaze na ito ay itinuturing na isang mana mula sa bloodline. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Ang pang-apat ay ang pagkontrol sa kaayusan at pag-unawa sa kapangyarihan dito. Misteryosong ngumiti ang pinuno ng nayon. Mayroong 4 na kakayahan, walang pagkakaiba sa pagitan ng lakas at kahinaan. Depende ito sa iyong pagpili at sa swerte ng kosmiko. Bukod dito, kailangan nilang magkatugma sa isa't isa. Ang ilang kasanayan ng puso ng kaharian ng mga santo ay maaari lamang mailabas kung may angkop na pangangatawan. Minsan, may isang taong gumamit ng kapangyarihan ng kaayusan upang patayin ang Panginoon ng kahariang ito. Ang pangalan ng taong iyon ay Wuji. Tiningnan ng pinuno ng nayon si Chinyu nang may kahulugan. Parang tinamaan ng kidlat ang katawan ni Chinyu. Minsan na bang napunta sa kahariang ito si Senior Wuji? Pinatay pa niya ang Panginoon ng kaharian ng mga santo bilang isang tagalabas. Gaano kaitikot ang kapangyarihang ito? Lahat ng bagay sa kaharian ng mga santo ay may dahilan. May ilang mga kapangyarihan na kahit ang Panginoon ng kaharian ay hindi kayang kontrolin. Maraming mahuhusay na dayuhang panauhin ang lumitaw sa mundong ito. Kahit ang pinakamatalinong tao sa kasaysayan ng primordial chaos ay namatay sa mundong ito. Isang henyo na nakatipon ng 10 kaharian ng puso ng mga santo ay pinatay ng isang buhay na nilalang na wala man lang kahit isang kaharian ng puso ng mga santo. Nang makitang malalim ang iniisip ni Chinyu, hindi na siya minadali ng pinuno ng nayon. Naramdaman ni Chinyu na gusto siyang bigyan ng payo ng pinuno ng nayon, ngunit hindi niya ito maintindihan kahit anong mangyari. Kabanata 2585, ang mga binhing dinala sa kaharian ng mga santo. Gayunpaman, mula sa sinabi ng pinuno ng nayon, mayroon na siyang pangkalahatang pag-unawa sa sistema ng pagsulong dito. Tila may tinatahak na landas ang lahat ng bagay sa Dao Mystical Saint Kingdom ngunit wala ring bakas. Pinilit ka nitong lumaban, ngunit nakatulong ito sa iyo na laktawan ang oras ng paglilinang, tulad ng pagpapatibay ng iyong katawan. Tila pinipilit ka nitong maging mas malakas ng mas maaga. Kung patuloy na polalikasin ni G. Tianming ang kanyang pangamoy at makakahanap ng isang bagay na maaaring manakot sa iba't ibang mababangas na hayop, tiyak na magiging lubhang nakakatakot ang kanyang direksyon. Isipin mo, kung siya lang ang hindi inaatake ng malakas na kawan, sino pa ang makakalaban sa kanya? Kung hindi niya nakilala si Chinyu, at malinaw na nakikita ng 9 Heavens Manifestations Gaze ang mga bagay sa kanyang katawan, hindi sana siya matatalo. Punong bayan, hindi mo sinabi sa akin kung paano sumulong. Bumalik sa kanyang katinoan si Chinyu at mabilis na nagtanong. Sa sandaling ito, muling binaliwala ng masungit na pinuno ng nayon si Chinyu kahit gaano pa niya ito kalakas na tawagin. Na naman. Nagmura si Chinyu.
Sa sandaling ito, palihim na tumingin sa paligid ang pinuno ng nayon ng may kaawa-awang tingin. Bigla niyang iniunat ang kanyang leeg at gumapang patungo sa ibang bahay na parang ahas. Isa pala itong palikuran. Ang babaeng may napakalaking puwitan ay naglalabas ng puwersa na parang tinitibi. Nawala ng malay si Qin Yu. Ang mga pamantayan sa kagandahan ng pinuno ng nayon na ito ay talagang katawa-tawa, at kakaiba pa nga. Tila itinuro ng pinuno ng nayon ang susi sa kanyang pag-unlad. Matapos siyang gantimpalaan, agad siyang bumalik sa kanyang dating kalagayan. Pinag-isipang mabuti ni Qin Yu ang sinabi ng pinuno ng nayon kanina lang. Iisa lang ang susi na maaari niyang isulong. Tinanggal niya ang una at pangalawa, at ang pang-apat ay masyadong mahirap. Sinubukan niyang gamitin ang Nine Heavens Manifestations Days ngunit wala man lang siyang makitang kahit isang bakas ng mga patakaran. Ang Nine Heavens Manifestations Days na lang, ang Bloodline Inheritance, ang kailangan niyang pagbutihin. May ideya na siya ngayon, pero kailangan niya itong patunayan. Napagkasundoan na ang oras, pero hindi pa bumabalik si J. Tianming. Mukhang may nangyari. Bahagyang nakasimangot ang isang matandang babae. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa madilim na kagubatan, ngunit ang kanyang balat ay may kakaibang kinang na parang refleksyon ng liwanag na gawa sa metal. Pinisil niya ang isang sanga ng bulaklak ng peach gamit ang dalawang daliri. Habang naglalakad palayo sa isang naghihingalong lobo, casual niyang binali ang leeg nito. Gusto mo pa ring tumakas? Kumalaw ang kanyang katawan at naabutan ang taong nagtatangkang tumakas. Pagkatapos ay tinusok niya ang ulo nito gamit ang isang sanga. Huachenjie, lahat tayo ay tao, at iniligtas ka ng mga kapatid sa ating sekta. Bakit mo kami tinatrito ng ganito? Galit na sigaw ng isang babaeng nakaberdeng belo. Naaalala ko na ang pangalan mo ay Shenro, at isa ka ring tagapag-alaga ng Divine Will Sect na nag-alaga ng maraming taon. Paano mo nasasabi ang ganoong katawa-tawang bagay? Naglakad paarap si Huachenjie nang nakangiti at pinatay ang lahat ng namamatay na halimaw sa lupa. Ang 7 tagalabas sa paligid niya ay nakatitig sa kanya nang may walang kapantay na galit. Ang mga namamatay na halimaw na ito sa lupa ay pawang dulot ng kanilang desperadong pagsisikap, ngunit wala man lang silang karapatang tanggapin ang huling dagok. Kung gagawin nila iyon, agad silang mamamatay. Sa pagkakataong ito, tuluyan na silang mawawala sa banal na kaharian. Mabuti na lang at nagsikap ng husto si Revered Qi na mag-iwan ng 2 buto sa aking kaluluwa. Kung hindi, tuluyan na sana akong nawasak sa unang pagkakataon na nakaharap ko ang espiritong iyon. Kahit si Huachenjie ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang katawan habang iniisip ang mabangis na espiritong iyon. Ang pagpatay sa espirito ay nakatulong kay Huachenjie na makakuha ng kalamangan. Hindi niya sinayang ang mga buto ni Revered Qi at mabilis na ginamit ang kalamangang ito upang mapalawak ang kanyang kasalukuyang lakas. Kinontrol niya ang mga tao upang mabuksan ang pananaw ng lugar na ito. Kahit sino pa man ang mga tagalabas ng sangkatauhan o ibang lahi, lahat sila ay naging mga tauhan niya. Kailangan lang niyang umupo at tamasahin ang bunga ng kanilang pagpapagal. Kung patuloy natin siyang hahayaang alipinin tayo ng ganito, mamamatay din tayo. Mas mabuting labanan na lang natin siya ng buong lakas. Galit na umungal ang disipulo ng isa pang mahiwagang Heavenly Sword Sect at sumugod patungo kay Huachenjie, hindi pinansin ang lahat. Ate! Kuya! Takbo! Walang pag-aalinlangang tumakbo palayo si Shen Chen at ang kausap niya sa magkaibang direksyon. Isang matinis na tunog ng tumatagos na kalangitan ang umalangaw-ngaw. Ang sanga ng bulaklak ng peach sa kamay ni Huachenjie ay tila naging latigo. Ang mga buto sa lalamunan ng disipulo ay lumikha ng isang malinaw na tunog, at pagkatapos ay mahinang yumuko ang kanyang ulo. Pagkatapos ay binali niya ang 2 maliliit na sanga na kasing kapal ng daliri mula sa sanga ng bulaklak ng peach. Pinahit niya ang kanyang katawan at ginamit ang lakas ng kanyang mga braso upang ihagis ang 2 maliliit na sanga palabas. Ang mga sanga ng puno na kasing laki ng hinlalaki ay sumirit na parang palaso. Ang ikinatakot ng 5 pa ay ang paglalabas ng mahinang ugong ng 2 sanga. Kung hindi ito umabot sa isang tiyak na antas ng lakas, hindi sana ito makakagawa ng ganoong tunog. Dapat sanay sa kanila ang kapangyarihang ito ngunit ninakaw ito ni Huachenjie.
Ang ulo ng isang disipulo ng Divine Will Sect na 30 metro ang layo ay nabutas. Sandali na tumigil ang katawan ni Shenro, ngunit hindi siya malubhang nasugatan. Kalimutan mo na yan. Mamamatay din naman siya. Teritoryo iyon ng tribo ng oso. Wala lang talagang kumpiyansa ang hari ng itim na oso na manalo sa ngayon. Umiling si Hua Chenjia at hindi pinansin si Shenro, na paika-ika pa lamang palayo. May mas importante pa siyang gagawin. Sa sandaling ito, ngumisi siya at tumingin sa lahat. May iba pa bang gustong lumaban? Hindi maiiwasan ang pagbuo ng isang grupo sa kahariang ito ng mga santo. Ipinagpalit ko ang buhay ko sa aking lakas. Narito, iniiwan ko ang isang kislap ng pag-asa para sa iyo. Patayin ang 5 at iwan ang isa na buhay. Marahil ay matatagpuan mo ang puso ng banal na kaharian sa mga demonyong halimaw na ito. Sa oras na iyon, maaari mo pa akong patayin. Gumisi si Hua Chenjie sa 5 iba pa. Si N0B3 Letera 0B ang nagsilbing orihinal na host para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0B3LB1N. Kung gusto mong mamatay, ayos lang sa akin na paalisin ka na ngayon. Maraming tagalabas sa mundong ito. Kung ayaw mong mamatay, magpatuloy ka lang. Tandaan, ang limitasyon ay 200 metro ang layo mula sa akin. Kung lalampas ka sa distansyang ito, mamamatay ka. Nanginig ang mga nakapalibot na tao. Nagtinginan sila ng may kapeitan at saka tahimik na nagpatuloy sa pagbubukas ng daan. Hua Chenjie, napakatalino mo talaga. Kaya pala mataas ang tingin sa iyo ni Revered Chi at binigyan ka pa niya ng 2 buto. Tumango si Ni Fei, ang kataas-taasang nakatatanda ng pamilyang Ni. Tunay ngang kahanga-hanga ang mga pamamaraan ni Hua Chenjie. Hindi niya inubos ang lahat ng yaman para sa sarili niyang kapakinabangan, sa halip, nagbigay siya ng kislap ng pag-asa sa mga taong ito. Ganito nila nataglay ang napakalaking kapangyarihan sa loob lamang ng 6 na araw. Pareho rin. Pareho tayong pinili ng kagalang-galang na Chi. Dapat ka ring pagkalooban ng binhi ng kagalang-galang na Chi, hindi ba? Gayunpaman, hindi ko maintindihan kung ano ang hinihintay mo. Nakatitig si Hua Chenjie kay ni Chen na may balak pumatay sa mga mata nito. Hua Chenjie, bahala ka na. Ang maibibigay sa iyo ng kagalang-galang na Chi ay maaaring bawiin anumang oras. Tungkol naman sa hinihintay ko, hindi mo na kailangang hilingin pa iyon. Kalmadong sabi ng Supreme Elder ng pamilya ni, hindi man lang natatakot sa matandang babaeng nasa harap niya. Siyempre naman. Masyado lang talagang nag-aalala sa akin si Elder Ni. Nakakadismaya talaga. Mahinahong ngumiti si Hua Chenjie na parang nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. Kabanata 2586, Ebolusyon ng Katalinuhan. Dahil pareho silang pinili ng Revered Chi, alam nila kung ano ang taglay ng isa't isa. Habang nakatingin sa binhi sa kanyang kaluluwa, biglang nanginig si Hua Chenjie at binawi ang lahat ng kanyang magulong iniisip. Ang binhing ito ay maaaring magligtas sa kanya ngunit maaari rin siyang sirain. Ang isang paraan na pinaghirapan ng husto ng isang santo ay hindi magiging ganoon ka-simple. Bilang isang matandang babae na nabuhay ng maraming taon, alam niyang ang mga pukana ng mga taong ito ay hindi isang bagay na maaari niyang haka-haka. 300 metro sa hilagang silangan, may isang tagalabas. Ang kanyang Saint Power of the Soul ay hindi mahina, mas malakas kaysa sa mga taong ito. Biglang sabi ni Ni Fei. Nakikita mo ba talaga ang layo? Nagulat si Hua Chenjie. Pinalakas ng lahat ng kapangyarihan ng aking kaluluwa ang aking mga mata. Nakakakita ako ng napakalayo. Ngumiti si Ni Fei at nagpaliwanag. Anong klaseng binhi ang nakuha ng matandang utot na ito? Medyo nagalit si Hua Chenjie. Nag-uulat sa kanya si Ni Fei pagkatapos makipagkita sa kanya. Ang dahilan kung bakit niya kayang sumipsip ng napakalaking Saint Power ay may kaugnayan din kay Ni Fei. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ayaw ni Ni Fei sa kapangyarihan ng kaluluwa ng mga taong ito. Dahil dito, hindi mapakali si Hua Chenjie, dahil hindi niya alam kung anong misyon ang mayroon siya. Kalimutan mo na yan. Wala akong pakialam. Tulalakasan ko muna ang sarili ko. Saka lang ako magkakaroon ng lakas ng loob para magsalita kapag malakas na ako. Gumalaw si Hua Chenjie sa direksyon na itinuro ni Ni Fei.
Ang bilis niya ay maihahambing sa isang lightning leopard, kaya halos agad niyang nahuli ang outsider. Isa pa, mukhang mas mabilis pa tayong makakaabante. Masyado pa rin tayong mabagal. Umiling si Nifei, isang tagalabas mula sa lahi ng demonyo. Pinapalakas lang ng lalaking ito ang kanyang katawan, na perpekto para sa pagharap sa demonyong oso. Gayunpaman, aabutin pa ito ng 1 o 2 araw. Kailangan ko munang mag-ipon ng lakas. Sayang lang ang oras. Baka mahuli tayo sa ibang tagalabas. Umiling si Nifei. May mga paraan na si Tianming para harapin ang mga demonyong halimaw na ito, pero namatay siya sa teritoryo ng demonyong oso. Ibig sabihin, may iba pang mga pagbabago rito. Kung gusto mong mamatay, pwede kang umalis ng mag-isa. Wala akong pakialam. Malamig na tumawa si Hua Chenjia. Masyadong totoo ang takot na mamatay sa unang pagkakataon. Kung hindi dahil sa pamamaraan ng pag-iimbak ng binhi, na nagligtas sa kanyang buhay, hindi sana siya nagkaroon ng pagkakataong malayang gumala sa Dao Mystical Saint Kingdom na ito ngayon. Para sa kanya, ang pagiging doble ang pag-iingat ay hindi magiging labis. Sa loob ng 2 araw na pangangaso, ginamit ni Chinyu ang bahagi ng kanyang Saint Power sa kanyang 9 Heavens Manifestations Days. Nakaramdam siya ng puwersang patuloy na namumuo sa loob ng kanyang 9 na langit. Mga titig ng manifestasyon. Para bang sa pamamagitan ng kanyang kalooban, maaaring sumabog ang enerhiyang ito. Gayunpaman, ang Saint Power na kailangan ng estudyanteng ito ay lubhang nakakagulat. Nakapatay na si Chinyu ng halos 10 demonic beasts sa nakalipas na 2 araw. Nilunok ng estudyante ang kalahati ng kapangyarihan ng Saint ngunit kaunting lakas lamang ang naipon. Dahil dito, nagduda si Chinyu. Maaari rin siyang gumawa ng malaking pag-unlad kung gagamitin niya ang kapangyarihang ito upang palakasin ang kanyang katawan. Biglang narinig ni Chinyu ang mahinang yabag. Habang lumalakas ang kanyang katawan, gamit ang kanyang kasalukuyang pandinig, nakakarinig siya ng mga tunog mula sa layong 100 metro, kasabay ng amoy ng dugo. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Teritoryo ng demonyong oso ang lugar na iyon. Habang iniisip ang nakakatakot na kapangyarihan ng katawan ng demonyong oso, nakaramdam si Chinyu ng lamig sa kanyang gulugod. Pumunta siya para tingnan ito. Gayunpaman, natapos na ng Seal of Heaven returning ang cooldown nito. Bukod pa rito, kasama rin niya ang mga labi ng dragon ni Tianming sa sandaling ito. Kahit na may panganib, dapat ay ligtas siyang makaka-atres. Bukod pa rito, kung ang amoy ng dugo ay pagmamay-ari ng Black Bear King, ang benepisyo ay tiyak na higit pa sa pagpatay ng 50 demonic beast kung ito ay masugatan. Alpha o BEPS. Naisip ni Chinyu sa sarili. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lugar na iyon. Sa ngayon, ang kanyang 9 Heavens Manifestations Days ay naiipon ng enerhiya na parang sisubog ang enerhiyang ito sa sandaling buksan niya ito. Kaya naman, hindi niya ito magamit. Pagdating niya sa lugar na iyon, may mga patak ng dugong tumulo mula sa isang malaking puno. Isang taong walang malay ang nakabigti sa isa sa mga makakapal na sanga. Natigilan si Chinyu. Sino pa kaya iyon kundi si Shenchen? Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sa sandaling ito, nakita niya ang isang tumagos na sugat sa tiyan ni Shenchen. Sa sandaling ito, ang kanyang panloob na chi ay tuluyang nanghina. Tumakbo si Chinyu patungo sa isang demonyong oso. Matapos malubhang sakta ng isang batang demonyong oso, sinunggaban niya ang demonyong oso at bumalik sa orihinal na lugar. Shenchen? Gumamit ka pa ng mas maraming lakas sa iyong kamay. Inilagay ni Chinyu ang tusok ng buto sa kamay ni Shenchen at itinutok ang kabilang dulo sa puso ng hari ng itim na oso. Hindi rin siya nang ahas na tulungan si Shenchen dahil hindi niya alam kung maaakit niya ang kapangyarihan ng santo sa kanyang sarili. Sa sandaling ito, tila bumalik sa dating kamalayan si Shenchen. Bahagyang nanginig ang kanyang balingkinitang braso, at sa wakas ay sinaksak niya ito gamit ang buto, na ikinamatay ng demonyong oso. Isang pag-agos ng Saint Power ang pumasok sa kanyang katawan, at ang kanyang labis na nawala ng siglang internal chi ay unti-unting humupa. Kapatid na Chinyu. Bahagyang iminulat ni Shenchen ang kanyang mga mata at nagtanong. Magpahinga ka muna. Huwag kang magsalita.
Pinunit ni Chinyu ang isang piraso ng tela mula sa kanyang damit at ibinalot ito ng mahigpit sa kanyang tiyan. Isang malakas na pagyanig ang biglang tumunog at kumalat sa mga sanga. Isang pares ng matingkad na dilaw na mga mata ang lumitaw sa kailaliman ng kagubatan, at dahan-daang lumitaw ang isang napakalaking katawan ng oso. Lumabas ang malamig na pawis sa noo ni Chinyu. Ngayon lang, napatay niya ang demonyong halimaw sa teritoryo ng hari ng itim na oso at natunton siya ng nakakatakot na hari ng oso na ito. Habang papalapit ang hari ng oso, nagngingit-ngit si Chinyu at binuksan ang isang sulok ng bag ni Ji Tianming. Pagkatapos, isinilid niya ito sa likod ni Shen Chen. Kunin mo itong supot, at huwag kang gagalaw. Pagkatapos, determinado siyang tumalon sa kabilang panig. Kahit na mamatay siya, nasa kanya pa rin ang pagbabalik ng tatak ng langit. Gayunpaman, kung haharapin ni Shen Chen ang haring oso na ito, tiyak na masasaktan siya kahit hindi siya mamatay. Sa harap ng nakakatawa at cute na babaeng ito na naranasan ang buhay at kamatayan kasama niya, hindi maaaring maging malupit si Chinyu. Anong nangyari? Tumigil si Chinyu sa paglalakad. Hindi talaga siya pinansin ng hari ng itim na oso. Sa halip, inamoy niya ang bangkay ng demonyong oso na nasa lupa at pagkatapos ay inamoy ito ng ilang beses gamit ang kanyang ilong. Bang! Bigla, bumangga ang hari ng itim na oso sa puno. Sa isang bitek, nabasag ang punong halos 3 hanggang 4 na tao ang kapal. Hindi mabilang na mga sanga at dahon ang agad na nalaglag mula sa puno. Mabuti na lang at natauhan si Shen Chen at hinawakan ang mga sanga. Kung hindi, malamang ay natamba na siya. Anong nangyari? Hindi kaya nawalan na ng bisa ang supot. Pero 2 araw pa lang ang nakalipas, at hindi pa rin nagbabago ang amoy. Nagulat si Chinyu. Hindi tama iyan. Mukhang tumaas ang katalinuhan ng haring oso na ito. Sa sandaling ito, nakaramdam si Chinyu ng lamig sa kanyang gulugad habang nakatingin sa haring oso na agad na nagtago sa malayo matapos itong bumangga. Pagkatapos ng sagupaan, hindi na tumugon ang pinagmumula ng laway ng dragon. Galit na galit itong sumigaw. Kabanata 2587, Paggawa ng lahat. Ang espiritual na katalinuhan ng demonic beast ay hindi madaling umunlad, lalo na ang mga kakilakilabot tulad ng Black Bear King na may nakakatakot na pangangatawan. Sa sandaling ito, ang hari ng itim na oso ay nagpakita ng kapansin-pansing pagtaas ng katalinuhan sa loob lamang ng maikling panahon. Tiyak na may ilang hindi inaasahang pagbabagong nangyari rito. Kapatid na Chinyu, umalis ka agad sa lugar na ito. Nagpadala ang kagalang-galang na Chi ng ilang tao sa kahariang santo na ito at malapit lang sila. Ang lakas ni Hua Chenjia ay mas nakakatakot pa kaysa sa itim na oso na ito. Ano? Nagulat si Chinyu ngunit wala siyang oras para isipin iyon ngayon. Sa sandaling ito, ang itim na oso ay talagang sumugod patungo sa higanting puno kung saan naroon si Shen Chen. Pumutok. Isang puting liwanag ang tumama sa katawan ng itim na oso. Mabagsik na inihagis ni Chinyu ang butong nasa kamay ni Darkheart noon. Nabali ng malakas na puwersa ang butong nakausli sa gitna. Kaunti lang ang tinagos nito bago nahati sa 2. Umungol. Isang galit na ungol ang pinakawalan ng itim na oso at agad na tumalikod upang tumakbo patungo kay Chinyu. Kumapang at gamulong si Chinyu, nataranta at gumagalaw ng paliko-liko. Ang itim na oso na ito ang dapat na maging pinakamakapangyarihang hari sa lugar na ito. Sa sandaling ito, ang bilis at lakas nito ay hindi bababa sa 4 na beses na mas malakas kaysa sa kanya, kaya wala ng pag-asa para sa isang direktang paghaharap. Pumutok. Sumugod ang higanting oso at nilagpasan si Chinyu. Bagamat hindi nito natamba si Chinyu, ang matatalas nitong kuko ay tumama sa kanyang mga tadyang. Mabuti na lang at hindi nito napunit ang baga. Kung hindi, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng saint na kinakailangan para sa pagpapagaling ng pinsalang ito ay lubos na tataas. Ayoko nga. Sa sandaling ito, hindi na umaasa si Chinyu na makaiwas sa atake ng itim na oso. Inilagay niya ang kanyang palad sa 9 Heavens Manifestations Gaze. Kinontrol niya ang kapangyarihan ng 9 Heavens Manifestations Gaze, at naghahandang gamitin ito anumang oras. Hindi kumpiyansa si Chinyu sa sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang kapangyarihan ng 9 Heavens Manifestations Gaze.
Hindi siya sigurado kung kaya niyang harapin ang demonyong nangyayari na ito. Lumingon ang itim na oso, nakatayong matangkad na parang tao. Kumikinang ang matipuno nitong katawan, na animoy isang matayog na itim na bundok. Ang mga mata nito ay naglalabas ng mabangis na kislap na parang itinatago ang walang katapusang pagnanasa para sa pagpatay. Gayunpaman, maingat itong nakatitig kay Chinyu sa sandaling ito. Hindi mapakali itong naglalakad pabalik-balik na parang may nararamdamang panganib. Samantala, sa kabilang dulo, narinig ni Fei, Hua Chenjie, at ng iba pa ang ungol ng oso ngayon lang. Kung hindi ako nagkakamali, ang demonyong itim na oso na ito ang pinakamakapangyarihang hari rito. Kahit ang kasalukuyan kong lakas ay malamang na mas mahina kaysa rito. Maaari kayang may isa pang demonyong halimaw na nakikipaglaban dito. Kumunat ang noo ni Hua Chenjie. Pumunta tayo roon at tingnan natin. Kung mapapatay natin ang demonyong oso na ito, maaari nating isaalang-alang ang pagbilis at huwag masyadong mahiya. Bukod pa rito, sa aking paningin at sa iyong lakas, hindi magiging problema para sa atin ang umatras kahit na may anumang pagbabago. Tumingin si Fei kay Hua Chenjie, tumango, at sinabing. Matapos makapagdesisyon, ang 6 na taong kontrolado ni Hua Chenjie ay dahan-daang naglakad patungo sa lugar kung saan nagmumula ang mga pagyanig. Bilisan mo, o mamatay ka. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Hua Chenjie, at inihagis niya ang isang maliit na sanga mula sa kanyang kamay. Ang maliit na sanga ay tumusok sa isa sa kanilang mga palad na parang palaso na humihiwalay sa pana. Isang ungol na ayaw niyang marinig. Gayunpaman, wala na siyang magagawa tungkol dito. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pangangaso, kinain niya ang kapangyarihang santo ng kaluluwa ng pinakamademonyo na halimaw. Sa sandaling ito, ang katawan ni Hua Chenjie ay naglabas ng isang malakas na amoy ng sigla. Mayroon na siyang kalahati ng lakas ng hari ng oso. Nakalulungkot na binilisan ng iba ang kanilang lakad, umaasang hindi sila matutuklasan ng hari ng oso. Ahaha, matagal ko na talaga yang kakilala. Pumikit si Fei, ngunit tila nakikita niya ang nakapalibot na tanawin. Mukhang ang binhing ibinigay sa kanya ni Revered Chi ay isang kapangyarihang katulad ng totoong pangitain, at dapat itong magkaroon ng cooldown time. Pagkatapos gamitin ng halos 2 oras, hindi na ito magagamit. Naisip ni Hua Chenjie na nagkataon lang ang paglitaw ni si Fei. Kaya naman, kahit na sila ang pinili ni Revered Chi, matagal na siyang nagbabantay kay ni Fei. Lahat sila ay pinagkalooban ng mga buto, ngunit sa Dao Mystical Saint Kingdom na ito, halos lahat ay kailangang lumaban para sa panghuling Holy Saint Kingdom. Ginagamit ni Fei ang kanyang paningin para tulungan si Hua Chenjie, kaya naman lumago ito sa ganoong antas sa loob lamang ng maikling panahon. Kahit wala ang insidente sa pagkakataong ito, gugustuhin pa rin nilang patayin ang demonyong oso na ito pagkalipas ng isang araw. Ang abnormal na pag-uugaling ito, sa kabaligtaran, ay nagpabahala kay Hua Chenjie. Sinumang makapasok sa lugar na ito ay tiyak na hindi mabuting tao. Maliban na lang kung lubos siyang may kumpiyansa, kung hindi, bakit naman siya tutulungan ng ganito kalaki ni Fei? Sa mga nakaraang araw, ilang beses niyang naisip ang tambangan at patayin si Fei. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumugal dahil sa isa pang nakatagong binhi. Pagkatapos kong patayin ang demonyong oso na ito, kailangan kong ayusin ang lahat ng tuluyan. Nakapagdesisyon na si Hua Chenjie. Habang tumatagal, lalo siyang nakakaramdam ng pagkabalisa. Ahaha, matagal ko nang ang kakilala. Kaharipin na ngayon ng Chinyu na ito ang demonyong oso. Malamig na ngumiti si Fei. Kumusta na ang sitwasyon ngayon? Naging malamig ang ekspresyon ni Hua Chenjie. Nasa alitan pa rin sila, pero hindi siya dapat maging katapat ng haring oso. Sa sandaling ito, si Chinyu ay may malaking sugat sa kanyang katawan, at siya ay mukhang labis na kawawa. Napakasama. Gusto pa ba natin siyang makapinsala sa demonyong oso? Mukhang hindi natin siya maaasahan. Dumura si Hua Chenjie. Napakaswerte talaga ng batang ito. Nakapasok pa nga siya sa lugar na ito, pang-iinis ni Fei. Ang pamilyang ni at ang bagong Thunder Courtyard ay mayroong hindi malutas na sama ng loob laban kay Chinyu. Nang makita si Chinyu sa ganitong kalungkot na kalagayan sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kakaibang saya.
Umugang. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ng itim na oso. Ang chi at dugong inilabas ni Chinyu bago ito naging miserable. Hindi sana ito nag-alangan ng ganito katagal kung hindi dahil sa bahagyang pakiramdam ng pagbabanta. Muli nitong inatake si Chinyu. Sa pagkakataong ito, mabilis na itong tumakbo. Halos hindi makuha ng mga mata ni Chinyu ang figure ng itim na oso. Sumugod ang itim na oso sa kanyang biktima ng buong bilis na parang pagguho ng lupa. Bawat hakbang nito ay nakakapangilabot, na para bang isang galit na Diyos ng digmaan ang sumusugod dito sa isang maonas na dagat. Ang vibration ay talagang naipadala sa mga paa ni Chinyu mula sa 100 metro ang layo. Hindi, masyadong mabilis. Kailangan kong makalapit. Pawis na pawis si Chinyu ng sandaling iyon. Dahil hindi bumukas ang kanyang Nine Heavens Manifestations Gaze, nahirapan siyang makuha ang nakakatakot na bilis na ito. Kung wala ang kapangyarihang pinaikli ng Nine Heavens Manifestations Gaze, tuluyan siyang mapapahamak. Kahit na mayroon pa siyang Seal of Heaven Returning, na siyang nakakumpleto na ng cooldown, malamang mamamatay pa rin siyang muli kung mabubuhay siyang muli rito. Sa harap ng lubos na lakas, kahit ang pagbangon ng ilang beses pa ay walang silbi. Bukod dito, batay sa kanyang pagsusuri sa epekto ng Seal of Heaven Returning Seal noong nakaraang pagkakataon, na-control ito ni Chinyu para bumalik sa 10 segundo ang nakalipas. Hindi siya matukoy ng itim na oso, ngunit kakailanganin niya muling lumitaw sa loob ng 10 segundo. Gagawin ko ang lahat. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay at nagsimulang sumugod gamit ang pinaikling lakas. Kabanata 2588, Pagpulot ng ulo ng oso. Nakaramdam si Chinyu ng lumalaking bigat sa kanyang noo na parang may gumigising. Isang mapanirang panloob na chi ang dahan-daang lumabas sa balat ng kanyang noo. Papalapit na sina Brother Chinyu, Hua Chenjie at ni Fei. Si Shen Chen, na nasa sanga, ay nakabawi na ng kaunting lakas. Gayunpaman, nang makaupo na siya, nakita niya si Hua Chenjie at ang iba pa na naglalakad papunta sa kanya. Nakikita ni Hua Chenjie ang halos 100 metro sa walang hanggang kagubatang ito sa gabi. Gayunpaman, ang mga buhay na nilalang na kontrolado niya ay walang ganitong kakayahang ito. Kaya naman, mga sulo lamang ang kanilang mahahawakan upang ihanda ang daan. Sa sandaling ito, si Shen Chen, na nakaupo sa sanga ng puno, ang unang nakapansin nito. Sasmariosep. Hindi napigilan ni Chinyu ang mapamura sa sandaling ito. Sa sandaling ito, ang itim na oso ay wala pang 10 metro ang layo sa kanya. Ibinuhos ng malalakas nitong binti sa likuran ang lahat ng kanilang lakas, at isang bakas ng kuko ng oso na halos 20 sentimetro ang haba ang bumaon sa matigas at itim na lupa. Kasunod ng lakas ng silaw na ito, ang napakalaking katawan nito ay parang isang itim na bola ng kanyen, na malakas na bumagsak patungo kay Chinyu. Ang mapanirang kapangyarihang iyon ay nakakatakot. Bang! Tunog. Umungol ito. Malalim at malakas ang boses na ito, umaalingaw-ngaw sa hangin na parang kulog. Pumunta ka sa impyerno. Naaninag sa mga mata ni Chinyu ang napakalaking figure ng oso. Bago pa man dumating ang katawan ng oso, naramdaman na niya ang nakakasukal na lakas ng papalapit na bulkzo ng hangin. Bukas, biglang bumukas ang Nine Heavens Manifestations Gaze at naglabas ng isang mapanirang liwanag. Ang liwanag ay nakapapaso at nakasisilaw na parang isang kislap ng liwanag at naglalabas ng hindi maiiwasang presyon. Ang katawan ng itim na oso ay nagpakawala ng mahinang tunog, at ang katawan nito ay kitang-kitang bumagsak sa isang maliit. Isang walang kapantay na kapangyarihan ang dumagsa na parang isang alon. Walang resistensya ang mga buto ng itim na oso sa makapangyarihang puwersang ito, at durog ang mga ito na parang marupok na salamin. Umalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng pagkabasag ng mga buto, na nagpapanginig sa mga tao sa takot. Kumabog. Bumagsak sa lupa ang napakalaking katawan ng oso, ngunit hindi ito namatay sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang ito ng mata. Bahagyang nanginig ang katawan nito. Nako, hindi pa talaga siya patay. Isang matinding kirot ang lumabas sa noo ni Chinyu. Ang kanyang Nine Heavens Manifestations Gaze ay nagbuga ng dugo na parang nabasag, at pagkatapos ay bigla itong sumara ng hindi mapigilan.
Ahaha, batang gago, maraming salamat ng maaga. Habang nahihirapan si Chinyu na lapitan at intindihin ng mas mabuti ang demonyong oso na ito, may nakita siyang matandang babae sa tabi ng demonyong oso. Sa sandaling ito, kumislap ang kanyang mga mata sa labis na tuwa, ngunit hindi man lang bumagal ang kanyang mga kamay. Ang sanga ng bulaklak ng peach sa kanyang kamay ay parang espada na tumago sa ulo ng itim na oso at napatay ito. Isang nakikitang kapangyarihan ng kaluluwa ng santo ang pumasok sa katawan ni Hua Chenjie. Nanlalaki ang mga mata ni Chinyu sa galit. Sa simula ay balak niyang gumawa ng desperadong pagtatangka pagkatapos ng masusing pag-ataking ito. Matapos mapatay ang itim na oso, gagamitin niya ang Saint Power na nakolekta niya upang harapin sina Hua Chenjie at ni Fei. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na buhay pa ang itim na oso. Ahaha, paano nasaktan ng mahinang dugo at chi ang haring oso na ito? Tila ginamit ni Hua Chenjie ang isang bahagi ng kanyang kapangyarihang saint upang palakasin ang katawan nito. Ang init na nagmumula sa kanyang katawan ay nararamdaman kahit 10 metro ang layo. Malamang, nasa kanya ang puso ng kaharian ng mga santo. Bilasan mo. Patayin mo siya. Huwag mo nang ipagpaliban pa. Biglang may naisip si ni Fei, at bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mukha. Kung ito ang Heart of Saint Kingdom, magiging lubhang mapanganib ito para sa kanila kung ito ay isang makapangyarihang skill. Noong una ay gusto kitang bigyan ng kaunting oras para pahirapan ka, pero tama si Elder Ni. Mas mahalaga na palakasin ang ating lakas at ipaglaban ang kaharian ng mga santo ngayon. Hindi tayo dapat maabala ng ganoong kaliit na personal na sama ng loob. Tumawa ng matindi si Hua Chenjie. Ang kapangyarihan ng saint ng kaluluwa na nakuha niya mula sa pagpatay sa itim na oso ay nagpapabaliw sa kanya. Halos doblehin nito ang lakas niya. Sa loob ng wala pang 10 araw, sino pa kaya ang maaaring maging katapat niya? Tila naisip na niya ang posibilidad na maging Panginoon ng Dao Mystical Saint Kingdom. Ay lalaban kita hanggang dulo, ikaw na kawawang nilalang. Isang galit na ungol ang pinakawalan ni Chinyu at sumugod kay ni Fei. Batang walang hiya, alam mong hindi mo ako matatalo, kaya naghahanap ka ng mas mahinang makakalaban, di ba? Nagpakita si Hua Chenjie ng isang ngisi ng paghamak. Hua Chenjie, kung hindi ka pa rin kikilos, sino ang tutulong sa iyo na mapabuti ang iyong lakas kung sakaling mamatay ako? Hindi ako nakabahagi ng kahit anong kapangyarihan ng iyong Saint of the Soul. Tumingin si ni Fei kay Hua Chenjie at malamig na sinabi. Nakuha ko. Ang pinagmula ng debo ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan kay N0V3LB1N. Isang makahulugang ngiti ang ipinakita ni Hua Chenjie. Napakalakas niya kaya't medyo nabighani siya. Malaki rin ang nabawasan ng takot niya kay ni Fei. Gayunpaman, ang kakayahan ni Fei bilang binhi ay medyo kapaki-pakinabang pa rin sa kanya. Dahil dito, mas mabilis niyang natuklasan ang nakapalibot na sitwasyon. Maaaring hindi niya napansin ang kapangyarihan ng Black Bear King kung hindi nakita ni Fei ang partikular na sitwasyon dito. Nabali niya ang isang sanga at pinitik ang kanyang hintuturo. Paf! Polihis na guhit tuldok-tuldok-tuldok. Isang madugong butas ang lumitaw sa noo ni Chinyu, at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Putang ina, hindi ba't napaka-arrogant mo noong nasa mortal na kaharian ka pa? Gumisi si Hua Chenjie sa bangkay ni Chinyu. Bumaba ka rito. Paano ka ng ahas tumakas? Hayaan mong makita ng mga bagong dating na bisita kung ano ang kayang gawin ko, si Hua Chenjie. Parang lightning leopard si Hua Chenjie habang malakas niyang inihagis si Shen Chen mula sa sanga ng puno. Sa loob ng wala pang 2 segundo, ang nakakatakot na bilis ay nag-iwan sa 6 o 7 tao na may nanlalabong ekspresyon. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay umabot na sa isang antas. Bukod pa rito, dahil sa pagtaas ng lakas ni Hua Chenjie sa ganitong antas, hindi na siya ang isa sa mga taong maaari nilang kalabanan. Bukod sa pagiging pandigma, tila wala na silang ibang silbi. Bumabalik na ang tatak ng langit. I activate. Ang pagbabalik ng selyo ng langit sa dagat ng kamalayan ni Chinyu ay nagliwanag, at isang alon ng enerhiya ang humila sa kanyang kaluluwa patungo sa daanan ng oras. Hindi tama yan. Mukhang hindi na ipapasa ang kapangyarihan ng kaluluwa ng batang ito ngayon lang.
Naglakad si Nifei ng ilang hakbang at biglang nagsalita ng may pag-aalinlangan. Mukhang oo. Natanggap ko lang ang kapangyarihan ng Black Bear Kings, kaya hindi ako nakapag-react agad. Biglang naging alerto si Hua Chenjia. Kahit na nakuha niya ang kapangyarihan ng Bear King, hindi siya kailanman nag-relax. Ang kahariang santo na ito ay hindi nagkulang ng mga nakamamatay na henyo. Ang kulang dito ay isang banal na Panginoon na kayang mabuhay hanggang sa wakas. Ang malabakal niyang katawan ay naglabas ng bahagyang tunog ng mga buto at pagkatapos ay biglang nanigas. Ngayon, kahit na gumamit pa ng kutsilyo ang mga tagalabas na ito laban sa kanya, kahit kaunti lang ang masugitan nila. Napakahirap siyang saktan ng malubha, lalo na't mapatay. May mali. Nasaan ang bangkay ni Qin Yu? Bakit siya biglang nawala? Umungol si Nifei. Kanina pa niya tinititigan ang bangkay ni Qin Yu, at tiyak na hindi siya nagkakamali. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang sandali, nawala sa kanyang paningin ang bangkay sa lupa. Pumutok. Biglang kumiling ang ulo ni Nifei, at ang kanyang leeg ay lumikha ng isang tunog ng pagkalabog habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Kabanata 2589, Pag-aresto. Biglang lumitaw ang katawan ni Qin Yu sa harap niya, at ang punyal na nasa kamay niya ay direktang pumutol sa leeg niya. Hinahanap mo ang kamatayan. May bahid ng takot na lumabas sa mga mata ni Hua Chenjia, at tumalon siya na parang mabangis na halimaw sa isang mabilis na pagtakbo. Sa sandaling ito, walang anumang paraan ang alinman sa panig. Hindi niya alam kung ano ang tunay na taktika ni Qin Yu, ngunit sa sandaling iyon, gusto niyang patayin si Qin Yu ng buong lakas. Mas mabilis pa ang kanyang bilis kaysa sa hari ng itim na oso na kakalaban lang kay Qin Yu. Sa sandaling ito, ganap na niyang napalakas muli ang kanyang buong katawan. Lumabas ka. Hindi nang ahas si Qin Yu na tumingin kay Hua Chenjie sa sandaling ito. Umusbong ang dalawang buto sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay nag-iba sila sa dalawang bagay at lumitaw sa dagat ng kamalayan ni Qin Yu. Ang pinagmulan ng pagsisimula ng kabanatang ito ay maaaring masubaybayan kay N0V3LB1N. Ang dalawang bagay ay biglang lumitaw sa kanyang dagat ng kamalayan. Ang isa ay parang isang night luminescent pearl, at ang isa naman ay isang anting-anting. Ang anting-anting na ito ay parang isang simpleng dilaw na papel na anting-anting na may nakasulat na maliit na salitang suppress. Pinaandar ni Qin Yu ang dalawa ng walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Nagpakawala ng berdeng ilaw ang anting-anting ni Qin Yu. Dahil si Qin Yu ang nasa gitna, ang bolang ito ng berdeng ilaw ay bumalot sa isang lugar na may lawak na 10 metro. Isang kamao ang huminto sa harap ng kanyang ulo, at nawala ng pupil ang mga mata ni Hua Chenjie. Kakaiba silang huminto sa harap niya, at ganoon din ang nangyari sa mga tao sa loob ng 10 metro. Bukod dito, isang nakikitang kadena ng liwanag na konektado sa anting-anting na ito ang nasa 10 taong ito. Tila kaya silang kontrolin ng anting-anting na ito. Sa sandaling ito, ang dagat ng kamalayan ni Qin Yu ay umaagos na may isang uri ng pagnanasa ng anting-anting. Tila sabik itong buuin ang mga kaluluwa ng mga taong ito. Maaari kayang ito ang paggamit ng anting-anting na ito. Walang pag-aalinlangang inilagay ni Qin Yu ang anting-anting sa ulo ni Hua Chenjie. Isang tunog ng plop ang tumunog. Lumiit ang kamay ni Qin Yu at ang palad na nakahawak sa anting-anting at naglaho sa dagat ng kamalayan ni Hua Chenjie. Nakita ni Qin Yu ang kaluluwa sa kanyang dagat ng kamalayan sa pamamagitan ng anting-anting. Direkta niyang pinigilan ang dagat ng kaluluwa ni Hua Chenjie gamit ang anting-anting. Habang binawi niya ang kanyang kamay, dahan-daang lumawak ang tinte sa anting-anting. Ang mga hagod ng salitang suppress ay dahan-daang humaba at lumawak. Bumuo ito ng isang napakalaking salita na mahigpit na bumalot sa dagat ng kaluluwa ng Hua Chenjie. Nang binawi niya ang kanyang kamay, bumalik ang mga estudyante ni Hua Chenjie. Gayunpaman, sa sandaling ito, nawala ang kanilang kinang na parang wala silang maisip. Pakiramdam ni Qin Yu ay mayroon siyang koneksyon kay Hua Chenjie bago pa man siya. Para bang mga braso niya iyon, maliban na lang kung wala ang kanyang malay. Masyadong mabilis ang lahat ng ito. Wala pang 5 segundo ang itinagal ng anting-anting para supilan si Hua Chenjie. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, bumagsak ang buong katawan ni Qin Yu sa lupa.
Matapos niyang magamit ang kapangyarihan ng Nine Heavens Manifestations Gaze, nakaramdam siya ng matinding panghihina. Kaakibat ng sumunod na labanan, muntik na siyang bumagsak. Ngayong naayos na niya ang bagay na ito kay Hua Chenjie, sa sandaling kumalma siya, agad siyang nakaramdam ng panghihina. Matapos ilabas ni Qin Yu ang kapangyarihan ng Nine Heavens Manifestations Gaze sa labanan laban sa Black Bear King, pilit niyang iminulat ang kanyang mga mata at bahagya na lamang siyang nakita silang dalawa. Pareho silang may berdeng buto sa kanilang mga katawan. Si Hua Chenjie ay may isa, ngunit si Ni Fei ay may dalawa. Pero kahit ano paman, ang nakakatakot na pisikal na lakas ni Hua Chenjie ay parang mga hari ng itim na oso. Hindi kumpiyansa si Qin Yu na mapatay siya gamit ang isang palihim na atake. Kaya naman, mababago lamang niya ang kanyang target kay Ni Fei pagkatapos siyang mabuhay muli ng Seal of Heaven Returnang. Ginagamit ni Fei ang mata ng tunay na paningin upang tulungan si Hua Chenjie. Hindi siya natatakot dito dahil may tiwala siya sa anting-anting na ito. Kaya naman bukas palad niyang inalagaan si Hua Chenjie. Gaano man ito kalakas, makikinabang pa rin siya rito. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Pero napansin din ng mga nakapalibot na tao ang abnormalidad sa sandaling ito. Isa sa 2 taong umaalipin sa kanila ay napatay na pala. Agad na nagsitakas ang 7 sa lahat ng direksyon. Kung patuloy silang mananatili sa kamay ng matandang babaeng ito, mamamatay sila sa malaot madali. Ibalik mo sila. Huwag mong saktan ang buhay nila. Kumunat ang noo ni Qin Yu at binigyan si Hua Chenjie ng utos. Nang maramdaman ni Hua Chenjie ang iniisip ni Qin Yu, nagmamadali siyang lumabas. Dahil sa kanyang nakakatakot na bilis, nahuli niya ang lahat sa maikling panahon. Nakakatakot na katawan. Hindi ko talaga alam kung paano nakakaipon ng ganito kalakas na Saint Power ang lalaking ito. Nang inig si Qin Yu. Ang lakas at bilis ni Hua Chenjie ay hindi bababa sa 30% na mas mataas kaysa sa mga Bear Kings. Pakiramdam niya ay kaya niya siyang gawing meat patty sa pamamagitan lamang ng pagtapik sa palad. Sabihin mo sa akin kung bakit ka pumunta rito nang walang kahit isang detalyeng nakaligtaan. Itinuro ni Qin Yu ang isa sa kanila at malamig na sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naunawaan na ni Qin Yu ang mga karanasan ni Hua Chenjie at ng iba pa. Tila nasa panganib ang lahat ng mga tagalabas dito. Bagamat ang mga piling taong ito ay pumunta sa banal na kahariang ito upang baguhin ang kanilang mga katawan, malamang na mayroon silang mga pamamaraang itinakda ng santo sa kanilang mga katawan. Halimbawa, ang binhi ng Revered Chi ay may ganitong uri ng kapangyarihan. Ang buto ni Hua Chenjie ay naglalaman ng isang selyadong enerhiya ng espada. Ang enerhiya ng espadang iyon ang nakatulong sa kanya na makatakas sa kanyang balak na pumatay at nagdulot sa kanya na lumaki hanggang ngayon. Kung wala ang butong ito, maaaring naging alikabok na ang Hua Chenjie sa kahariang santo na ito. Alam ko ang kahinaan ng mga butong ito. Kung ikukumpara sa Heart of Saint Kingdom, ang mga butong ito ay magagamit lamang ng isang beses at panandalian lamang ang tagal. Kung mawawala ang epekto nito, agad siyang babalik sa kanyang orihinal na anyo. Isang mahinang boses ang nagsalita. Medyo mapatla ang kanyang kutis, at tila napakaraming dugo ang nawala sa kanya. Hindi ka galing sa Mysterious Heavenly Sword Sect. Sinong santo ang kinakatawan mo? Bago ang labanan sa Mysterious Heavenly Sword Sect, nanatili siya sa Mysterious Heavenly Sword Sect ng ilang panahon. Wala siyang impresyon sa taong ito, at hindi rin siya miyembro ng Human Race Watch. Isa akong disipulo ng Divine Firmament Sect. Noong panahong iyon, sina Lady Loli, Lord Su Xinghe, at ang monghe na si Ding Guang ay hindi nakakuha ng anumang marka dahil gusto nilang protektahan ang binhi ng tao. Nakuha rin namin ang mga marka mula sa mga transaksyon sa iba pang mga taong santo pagkatapos. Wala bang ipinagkaloob na kapangyarihan si Lady Loli? Nagtatakang tanong ni Qin Yu. Nawasak ang katawan ng santo ni Lady Loli habang pinoprotektahan ang binhi ng banal na apoy. Kahit ang kasalukuyan kong banal na apoy ay ibinigay sa akin ni Lord Lin Nantian. Nang magsalita siya, walang pabago-bagong emosyon sa kanyang kaluluwa. Hindi siya dapat nagsisinungaling. Hulihin mo ang ilang malademonyo at talunin mo sila hanggang sa mabibilang sila sa bingit ng kamatayan. Kuya,
Hinirang din ako ng banal na lahi ng tao, ang walang anino na banal na kamay, si Lord Ju Chen. Lahat tayo ay mga banal na lahi ng tao. Pakiusap, pakawalan mo na ako, isa pang tagalabas na tao ang nagkayam ng kanyang mga kamao at nagsabi. Anong uri ng sangkatauhan ang santo ni Ju Chen? Nasaan siya noong inatake ng mga santo ng iba pang tatlong lahi ang ating sangkatauhan? Tatlo sa kanila ay mula sa Divine Will Sect at Heavenly Divination Sect. Ngayong nakilala na nila si Qin Yu, agad nilang itinuro ang ilong nito at galit na nagmura. Kabanata 2570, ang pangako ng duwende. Kumislap ang intensyong pumatay sa mga mata ni Qin Yu. Nang magsanib puwersa ang lahing dayuhan upang sirain ang mga Divine Flame Rune na iyon, walang ginawa sina Revered Qi at Lin Nantian tungkol dito. Nakipaglaban pa nga sila kay Lowly para sa Divine Flame Rune. Sa oras na iyon, ang kamalayan ng kaluluwa ni Qin Yu ay nagising na at malinaw na niyang nakikita ang lahat. Kapatid na Qin Yu, huwag kang mabalisa. Ito ang kalooban ng santo. Tayo ay mga payon lamang na pinili nila. Wala tayong magagawa. Nang makita ng lalaki ang malamig na titig ni Qin Yu, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, bago ako pumunta sa kaharian ng mga santo, may ibinigay na impormasyon sa akin si Panginoong Ju Chen. Sinasabi ko sa iyo ang impormasyong ito sa pag-asang may iligtas mo ang buhay ko. Mabilis siyang nagpatuloy. Para mailigtas ang kanyang buhay, hindi na niya hinintay ang tugon ni Qin Yu at nagpatuloy na lamang sa pagsasalita. Ang mga nabubuhay na nilalang na nagmula rito ay may 5 uri. Sila ay nalilito. Kamalayan, kamalayan ng tao para sa mga bagong gising, totoo. Kamalayan para sa mga higit dito, nasusundan ng kamalayan sa Dao, at pagkatapos. Banal na kamalayan. Kapag ang isang tao ay may malinaw na kamalayan, siya ay maaaring maging kamalayan ng tao. Ang mga taong ito ay mapipigilan ng mga patakaran ng kaayusan ng mundong ito, ngunit makakakuha tayo ng sapat na tulong sa pamamagitan ng mga ito. Ito ay isang mabilis na paraan upang mapalakas ang lakas ng isang tao. Paano nakuha ni Ju Chen ang impormasyong ito? Naniwala sa kanya si Qin Yu. Tunay ngang nakakuha siya ng 2 benepisyo mula sa pinuno ng nayon. Ang isa ay ang lektura tungkol sa Dao, at ang isa naman ay tungkol sa 9 Heavens Manifestations Gaze. Nagbabalak din ang mga santo laban sa isa't isa, lalo na ang banal na kaharian na may pinakamahinang lakas ng Dao Mystical Saint. Hindi mabilang na pares ng mga mata ang nakatitig dito. Minsan, pumasok si Lord Ju Chen sa lugar na ito dala ang isang clone at sinilip ang kapangyarihang nabuo rito. Ito ang ilan sa mga sikretong nasilip niya. Sabi ng lalaki ng may mapait na ngiti. Tanungin mo siya kung kaya ba itong gawin ng lahat ng may buhay. Isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa karagatan ng kamalayan ni Qin Yu. Si Immortal Emperor Yao iyon. Kumunat ang noo ni Qin Yu. Noon pa man ay iniisip na niya na ang Immortal Emperor Yao ay nalipol na noong malaking digmaan ng sakuna. Hindi niya inaasahan na magtatago ito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at papasok sa mundong ito kasama niya. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang sinabi ni Immortal Emperor Yao. Tama iyan. Sabi ni Lord Ju Chen, ito ang shortcut para mapalakas ang isang tao. Ito rin ang kahinaan ng kahariang santo na ito. Tumango ang lalaki. Maaari mo na siyang patayin ngayon. Nagsisinungaling siya. Humisi si Immortal Emperor Yao. Ahaha, sa tingin mo ba ay tanga ako? Ang isa pang buto sa katawan ni Fei ay ang true word, at kaya nitong husgahan kung nagsasabi ka ng totoo. Kasabay ng biglaang pagbabago sa proseso ng pag-iisip ni Qin Yu, aniya ng may mapang asar ng ngiti. Sa sandaling ito, bumalik na si Hua Chenjie matapos pumatay ng 5 o 6 na demonyong halimaw. Dahil sa naisip ni Qin Yu, walang ekspresyon na lumapit sa kanya si Hua Chenjie at direktang inabot ang mga binti nito para baliin. Huwag mo akong patayin. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Baka sa mukha ng lalaki ang takot, at magsasalita na sana siya. Pero hindi siya binigyan ni Qin Yu ng kahit anong pagkakataon. Tinurog ni Hua Chenjie ang kanyang mga laman loob at inihagis siya sa harap ni Shen Chen. Patayin mo siya at pagalingin mo ang mga sugat mo, mahinang sabi ni Qin Yu. Salamat, kapatid na Qin Yu. Tumango si Shen Chen.
Immortal na Emperador Yao, paano mo nalaman na nagsisinungaling siya? Paano madaling maitataas ang kaayusan ng kaharian ng mga santo? Ang mga nilalang na ito na nagmula sa buhay ay umiiral upang balansehin ang kapangyarihan sa kaharian ng mga santo na ito, kahit na upang mapahusay ang pag-unawa ng Tao Mystical Saint mismo, hindi upang magsilbing karanasan para sa inyo, pang-iinis na sabi ni Immortal Emperor Yao. Nagkamalay ka na ba? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Qin Yu si Immortal Emperor Yao na nagkusa na magsalita ng ganito karami, at siya ay naging mausisa. Nakakuha ako ng kaunting saint power at nakapag-alala ng mas marami pang bagay. Kahit pa ang Coffin of 9 Lifetimes o ang pinakamahalagang kayamanan na nag-aruga sa kaluluwa, pinahaba lang nila ang oras na maaari akong umiral sa sansinukob na ito. Gayunpaman, medyo interesante na makapasok sa kahariang ito bago umalis. Maaari ka bang maging mas tiyak? Hindi pa rin lubos na naintindihan ni Qin Yu. Maiintindihan mo rin sa lalong madaling panahon. Nang makitang hindi na siya makapag-yuzisu pa, ibinaling ni Qin Yu ang tingin sa huling tagalabas. Isa itong buhay na nilalang mula sa lahi ng halimaw, at ang kanyang balat ay mapatla at naglalabas ng mahinang liwanag. Isang makapal na itim na buhok, magulo at nakalugay sa kanyang mga balikat, may kasamang mahinang asul na liwanag. Ako si Aiden, pinili ni Galadriel, ang santo ng lahi ng mga demonyo. Sa kaibuturan ng mga kaluluwa ng ating lahi ng mga duwende ay dumadaloy ang dugo ng mahusay na pagbaril, at ang sikretong ibinigay sa akin ng reyna ay nagmula sa aking lahi. Narito ang pinakamalakas na tali ng pana, ang Sun Chasing Bow, na kinolekta ng Tao Mystical. Taglay ko ang mga koordinasyon ng banal na artifact na ito. Kung makukuha ko ito at ikaw ay nasa panganib, tiyak na tutulungan kita ng buong lakas. Lumapit si Aiden at sinabi kay Qin Yu. Medyo nag-alangan si Qin Yu. Kung lahi ang pag-uusapan, magkabilang panig na ngayon ay mortal na magkaaway. Ayaw niyang bitawan si Aiden ng ganoon na lang. Ang duwende na ito ay nagbigay kay Qin Yu ng pakiramdam na pang-aapi. Tiyak na magiging isang matinding kaaway siya sa hinaharap kung hahayaan siyang lumago. Sumang-ayon ka sa kanya. Muling nagsalita ang Immortal Emperor Yao, pinuputol ang iniisip ni Qin Yu. Maaari ka nang umalis. Sana'y maalala mo ang pangako mo ngayon. Ikinumpas ni Qin Yu ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala si Aiden sa narinig. Hindi niya inaasahan na papayag agad si Qin Yu sa kahilingan nito. Gumawa siya ng isang kilos ng paggalang na parang duwende kay Qin Yu at pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang lahi ng mga duwende ay nagbibigay ng lubos na kahalagahan sa mga pangako, at kakaunti lamang, kung mayroon man, sa buong kasaysayan ng sangkatauhan ang maaaring maihambing sa bagay na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit napakabihirang ang lahi ng mga duwende. Malaking tulong sa iyo rito kung makukuha niya ang Sun Chasing Bow. Marahil ay mabibigyan kanya ng kaunting panahon para mabuhay pa. Tumawa ng mahina si Immortal Emperor at sinabi, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Sa maikling pag-uusap na ito, nakahuli na si Hua Chenjia at malubhang nasugatan ang 5 pang lightning leopard. Hinawakan niya ang napakalaking biktima gamit ang isang kamay at inihagis ang mga ito sa lupa. Patayin mo silang lahat at gumaling ka na sa mga pinsala mo. Sabi ni Qin Yu sa 4 na tao. Ang 4 na taong ito ay pawang mula sa 3 sektang Daoista, lalo na si Shen Chen na kasama niyang dumaan sa buhay at kamatayan. Wala na siyang ibang maisip tungkol sa mga taong ito. Salamat, kapatid na Qin Yu. Magalang na sabi ng ilan sa kanila. Kaya niyang patayin si Ni Fei at kontrolin ang humanoid na halimaw na si Hua Chenjia. Ang misteryo ni Qin Yu ay tumaas sa napakalaking anta sa isipan ng iilang iyon. Matapos mapatay ang mga demonyong halimaw na ito, ang kanilang pisikal na katawan at sigla ay mas bumuti kaysa dati. Dati, sa ilalim ng kontrol ni Hua Chenjia, halos napigilan sila ni Hua Chenjia. Ang kanilang blood essence ay wala pang kalahati ng kanilang orihinal na estado, at kinailangan pa nilang harapin ang mga makapangyarihang demon beast na ito. Nagatubili si Qin Yu ng ilang sandali, iniisip kung dapat ba niyang patuloy na hayaan silang dagdagan ang kanilang Saint Power of the Soul. Ngayong nandito na si Hua Chenjia, walang nabubuhay na nilalang sa paligid ang maaaring magbanta sa kanila. Maaari nilang gawin ang anumang gusto nila.
Bata, may pagkakaiba ang isang binhi at ang puso ng kaharian ng mga santo. Kapag nagamit mo na ito, mawawala ang kapangyarihan nito. Huwag mong hayaang lumayo ng husto si Hua Chenjie sa iyo, dahil baka hindi mo siya makontrol.